Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading and a collective reading. Your energy at this time. Page of Swords. Ikaw ba yung Page of Swords? Ikaw mismo yan. Interesado ka on something, on someone, na nag-umpisa ka na ngayon na mag-grow, na magkaroon ng growth, na nagiging healthy yung buhay mo, yung mind mo, yung katawan mo, na nagbo-blooming ka na din kasi may flowers, and mag-umpisa ka na mapag-grow mo o maging consistent ka at mapag-grow mo kung ano man yung maumpisahan mo, love life, career, or finances, business, or kung ano man itong mga mag-grow na maumpisahan mo, na you're starting to live a healthy life and yung may growth, ayan, na hindi ka na namumuhay ng toxic or in a toxic environment, na hindi ka na napipiste, kasi pag pinipiste ka ay hindi ka mag-grow magkakasakit ka, masisira kung anong meron ka, di ba? So hindi ka na mapipiste at mas lalo ka pang mag-blooming o mas babata yung mukha mo, di ba? Maging youthful looking, o baka baby face ka, and mag-umpisa ka na din maging generous sa color green, sa color green, na kasi mag-grow na nga pati yung kapirahan mo yan, mag-grow na income mo, earnings mo, mag-grow na yan. Maaaring the more you receive, the more you give, di ba? And driven ka na, hindi ka na mapapahold back, hindi ka na mapipigilan ba? Hindi ka na makukontrol, hindi ka na mag-hesitate, hindi na magdadalawang isip yung isip mo, o ikaw mismo, wala nang magbablock dyan sa isipan mo o negative thoughts na mag-influence sa isip mo na kukontrol o pipigil sa'yo. Klaro na sa isip mo, sa'yo, kung ano yung gusto mo, kung ano yung i-pursue mo, kung anong gagawin mo. And you're positive to take action on it. Ayan. Ayan. Ay, ito. Ano lang ito? Kinonfirm ko lang. Thanks. Ano ang message ng heavenly realm sa'yo? Four of Wands in reverse. What's with the Four of Wands in reverse? A message na heavenly realm sa'yo. Yung mga gumagawa ng scheme sa'yo to. The moon, yung mga hide. Hindi daw sila stable ngayon. Unstable sila, hindi matibay ang pundasyon nila. Tinanggalan ng stability. Hindi sila secured and stable right now. Hindi sila nagre-rejoice, guys.
Hindi sila nagsasaya, hindi sila nagse-celebrate. Ngayon, hindi sila nagse-celebrate yung mga gumagawa ng scheme. I-clarify ko lang, scheme tong ginagawa nila sa'yo. Scheme. Hindi, deceit yung ginagawa nila sa'yo with the moon, deceit. Deceit yan yung ginagawa nila sa'yo continuously at pati sa person mo. Pati yung person mo, ginagawa nila ng deceit. Hindi. Kasi merong 6 of Cups. Maring sa love life mo, pati yung love life mo, ginagawa nila ng deceit. Oo, yung love life mo, guys, ginagawa nila ng deceit. Pati yung love life mo, siguro pati health mo ba, ginagawa nila ng deceit. Pati health mo. Baka halos lahat na. I don't know bakit ganyan ang ibang tao na ganyan sila na gagawa ng deceit, scheme, evil yung iba, no? Bakit ano bang main reason nila bakit kanila ginagawa ng deceit, pati yung love life mo? O continuous pa yung ginagawa nila sa'yo? Bakit naiinggit sila sa'yo? Hindi. Naiinggit sila sa love life mo? Naiinggit sila sa love life mo kasi lalo siguro kung alam nila na magiging masaya ka sa mga katuluyan mo. Kung meron kang love life o relationship na nasira, maring sila yung gumawa ng deceit nun. At kung meron na namang nagkakagusto sa'yo, sinasabotahe nila. Sila yung gumagawa ng deceit. Ewan ko lang kung tao itong mga to. Tao ba itong gumagawa ng deceit sa love life mo at sa'yo? Tao, guys, eh. Tao. Hindi elemento kung anong tao yan sila. Tingnan nyo, kapwa nyo din tao ang gumagawa ng deceit sa inyo. Kapwa tao lang din ang gumagawa ng deceit. Kasi hindi nyo naman matanto yung utak ng iba. Hindi dahil nainggit sa'yo, kundi nainggit sa love life mo. Ay, tingnan nyo yung nagagawa ng inggit. Siguro may nakarelasyon ka na talaga nainggit sila, na nakarelasyon mo. O kung may karelasyon ka ngayon, nainggit sila kasi karelasyon mo yan. Kasi masaya kayo. Or kung sira na yung relationship nyo ng past person mo, ng person mo, sinira nila. Silang gumawa ng deceit dyan. Continuous pa naman yung ginagawa nila. Unstable daw sila ngayon. Hindi sila nagse-celebrate. Bakit hindi na sila nagse-celebrate? Yung mga gumawa ng deceit sa'yo at sa love life mo. Kasi siniswerte ka na. Kasi pumapanig na sa yung luck. Yung swerte. Kasi nag-heal ka na. Balance ka na. Kalmado ka na. Relax. Nag-heal. Kasi nakarecover ka na sa ginawa nila sa'yo. Parang inatake nila ng inatake pati yung isip mo. Binigyan ka nila ng problema. Pina-stress ka nila, pina-overthink ka nila, pero naka-recover ka na sa mga problema, stress na inabot mo sa mga ginawa nilang deceit sa'yo. Nagsi-celebrate pala sila. Lately at dati. Maybe lately, kung naapektuhan ka pa rin ng mga ginawa nila, nagsi-celebrate sila. Ngayon, hindi na daw sila nagsi-celebrate kasi o mag-umpisa na din yung nakadistin sa'yo, nakatadhana sa'yo, o yung swerte, no? Nag-umpisa na siniswerte ka sa buhay. See? O naka-align ka na sa destiny mo. Hindi ka na nag-overthink, hindi ka na na-stress ka, naka-recover ka na sa pag-overthink, sa mga stress, anxiety, nag-heal ka na nga ngayon eh. At yung mga pinagdaanan mo na yon ay pinatibay ka lang nun. Yung mga ginawa nilang deceit sa'yo, it makes you strong, right?
Yes, it makes you strong and confident, passionate. It makes you brave, courageous, a very strong person, capable, goal-driven, and charismatic. Mas lalo kang naging charming. Mas lalo kang naging fiery yung personality mo. Mas lalo kang naging matibay. Mas lalo kang nagtiwala sa sarili mo. At naging assertive. So, yan. Pinagsisihan ba nila na inatake ka nila, na ginawan ka nila ng deceit ng mga tao na yan? Hindi. Hindi nila pinagsisihan. Gusto pa nila atakihin ka? Hindi na din. Bakit ayaw ka na nilang atakihin? Dahil bumabalik ba sa kanila na? Hindi naman. Bakit ayaw na nilang atakihin ka? Kasi kinakarma sila. Dahil kinakarma sila. Parang mabilis yung karma sa kanila. Dahil kinakarma na sila. Kung hindi man bumabalik sa kanila, dahil hindi daw bumabalik naman sa kanila. Kinakarma sila. See? Pahide to. Kaya nga deceit. Mga patraidor, mga ganun. Yan, kung anong klase ng deceit yung ginagawa nila sa'yo. Kinakarma kasi sila, kaya ayaw na nilang umatake. Siguro pag ginawan ka nila ng deceit, ay triple pa yung karma nila. Di ba? Sino ba ang nag-guide ko dito ngayon? Angels ba? Yes, mga angels ngayon na nag-guide dito daw. Mga angels. Ano ang next na mangyayari sa buhay mo? Knight of Cups. Merong magiging courageous. The color blue. Na mag-offer. May courageous na person na mag-offer sa'yo. Meron siyang offer. Cup of love. Parang tatawirin niya ang ilog. Ang dagat, ang ilog. Susungin niya kahit na just to offer this cup of love sa'yo. Ano ang intention sa'yo ng person na to na darating sa'yo? To build a family. Ayan, 10 of Cups. To build a family. Yan ang intention niya sa'yo. Para mamuhay kayo ng yung contented kayo. Para bubuo kayo ng pamilya nyo. At mamuhay kayo ng masaya, payapa, colorful. Colorful kasi may rainbow. And tahimik na buhay. At bilang mag-asawa, yan of course. At ang magkaanak kayo, ganun. Na wala na kayong hanapin pang iba. Yung contented kayo sa isa't isa na you're a happy family. Ganun man. Kasama ng mga anak ninyo. Yan ang kanyang intention, no? Kung bakit siya mag-offer ng cup of love sa'yo. So, ano pang darating sa'yo? Temperance, ano pang darating sa'yo? Okay, Wheel of Fortune, ano pang darating sa'yo? Ace of Swords in reverse.
What's with the Ace of Swords in reverse here na darating sa'yo? This is a new beginning. Na a new beginning, a new upright ba itong the world? Pahalang pa kasi yun eh. Yes, it's upright. A new beginning na ano to, mga hindi magtatagumpay yung mga ganto, yung mga unstable ngayon, gano'n. Oo, sila magician sila, guys. Yun na yung umpisa mo, yung hindi na sila magtatagumpay. Sila tong hindi magtatagumpay na hindi ka na nila mablokan. Yung path mo na hindi na nila mablock o mablock yung mga blessings na darating sa iyo. Hindi na nila mablock yung path mo, hindi ka na nila masabotahi, ganyan. Ang mga magician sila, guys. Alam niyo na kung ano yung magician, mga manipulative, deceitful, trickster, o kaya mga witches to. Iba-iba naman yung witches may yung gumagawa ng palipadhangin, barang kulam, o voodoo, o yung iba ay yung uso sa atin dito, kulam, di ba? Sa mga dito sa Pilipinas, yun ang uso na tawag dito. At barang din, pero mas marami ang makukulam. Meron din yung binubulungan nila yung picture, o di ba? Basta mga ganon. Mga magician, alam niyo na, yung mga gumagawa ng mga black magic, dark magic, mga ganyan ba? Kaya magician. Hindi na daw yung magtatagumpay yung mga magician na yan, oh, yung mga gumagawa ng magics, black magic, dark magic, mga ganyan ba sa'yo? Yung mga sorcery o witchcraft against you o spells. Hindi na yan sila magtatagumpay. Yun ang umpisahan mo. Nabuhay kasi may nag-close na cycle yung nagtagumpay sila na ginawan ka nila ng deceit, diba? Nagtagumpay sila. Kaya nga continuous yung ginagawa nila kasi nasasalanta ka nila eh. Napipisti ka nila eh. Na-harm ka na nila eh. Pero mag-umpisa na hindi sila magtatagumpay. At ito, guys, swerte to. Luck. Fortune. Ito naman talaga lumabas na to kanina eh. Naswertihin ka na o pumapanig na sa yung swerte. O expansion pati, maaaring magkaroon na ng expansion sa business mo. Kung may business ka, mag-expand na yun. Or yung income mo, earnings mo, mag-expand na. Maging 1 million times fold. Magkaroon 1 million times fold. O mga ganon, no? Baka maging ganon na yung kikitain mo eh. Baka kikita ka na sa isang buwan ng milyon. O malay mo, di ba? Malay, imposible basta ibigay sa'yo ng God, di ba? Nakumpleto ka na pati may wands, may swords, may pentacle, may cups. Wala nang kulang sa buhay mo. Yung happy yung love life mo, stable ka and secured financially, o mayaman yung buhay mo, either siya na maganda yung career mo, maganda yung takbo ng career mo, maswerte, and na-achieve mo yung mga goals mo, tsaka clear and hindi clouded yung isipan mo, nagtatagumpay ka sa mga goals mo, sa ambitions mo sa buhay, o sa mga pinupursue mo, sa mga ganun ba. At alignment. Yan ang darating sa'yo, o healing to, alignment. Hinihil ka na nga ngayon eh. Or alignment to. Or a person na naka-align kayo. And sino tong person na mag-offer sa'yo ng cup of love na yan? Let's see. Sino yung paparating na sa'yo na nag-embody ng Knight of Cups na mag-offer sa'yo ng cup of love? Upright ba tong Queen of Swords? Yes. Upright. Si Queen of Swords, Two of Wands, King of Wands. Isa lang ba to na energy yung Queen of Swords at King of Wands? Isa lang daw yan. Isang energy lang yan.
cold siya ngayon or unemotional, naglalagay ng boundary, may self-love, uh, may self-worth. Ganyan yung kanyang energy. Intellectual, logical. Hindi natuloy yung nito, yung bakasyon o travel. O yung binabalak niyang may puntahan siya. O kung balak niyang puntahan ka, hindi natuloy. Pwedeng ganun na. Basta hindi natuloy yung travel nito, yung balak niyang mag-travel o kung may puntahan siya eh. Parang naudlot. Ganun. And confident to guys, charming, good looking, charismatic, ambitious, passionate, brave person, fiery, a leader type. Parang powerful din yung personality, no? With the King of Wands. Goal-driven to. Assertive. And may pagka-proud lang to guys. Kasi may lion, no? May pagka-majestic kasi may lion dito. And strong yung personality ng person na to. Full of strength, full of vitality, energetic, active. Yan ang darating sa'yo na person. Siguro may mga kinat na to sa buhay niya. May kinat o binlak sa buhay niya. Sa'yo ba siya cold ngayon? Yung Knight of Cups na yan? Hindi. Hindi siya sa'yo cold. Kundi maaring sa mga sa mga taong minanipula siya. Sa mga taong nanakit sa kanya. Sa mga taong nang betray sa kanya. May nang betray sa kanya na ibang tao. Meron. Binitray siya. Doon siya cold. At naglalagay na ng boundary. Kaya mahirap magtiwala. At ito for sure, napiktuhan yung tiwala niyan. Kasi, binitray siya. Diyan yung nag-uumpisa yung nagkakaroon ng lamat sa tiwala ng isang tao. Pag tinraidor, pag sinamantala yung innocence ng isang tao, yung tiwala, di ba? Yung iba walang pakialam kung mawala ng tiwala yung iba sa kanila, mahalaga sa kanila, makuha nila yung gusto nila. Kaya mahirap din talaga magtiwala. No? Pero mahalaga din ang magtiwala. So, depende sa tao na pagkatiwalaan ninyo. Choose people na you can trust. So, bago magtiwala, kailangan nyo munang kilalanin ng maigi yung tao bago kayo magtiwala. Kung talaga bang tiwala. Para hindi kayo matraidor at mabiktima. Yan yung embody mo energy ngayon. Ay, ako. Union. Ano ba to? You're ready sa union na mangyayari sa inyo ng Knight of Cups na to sa person na yan na magkakaroon ba ng union sa inyo na ng person na yan na mag-offer ng cup of love sa iyo na nag-embody ng Knight of Cups. So you're ready. Dalawa pa rin, no? Union and dalawa. Para ba yung isa sa inyo brave? Kasi color red, no? Fiery. Baka siya to. Sino ba yung red dito? Itong person mo na to na mag-offer ng cup of love, siya ba? Tingnan natin. Hindi. Ikaw. Sino yung dilaw na to? Siya? Malamang. Siya nga. Tinanong ko pa. Oo daw. Siya itong yellow. Yung yellow dito, siya ito. Ikaw tong pula. Kasi pula dito, may pula siya dito, no? Sa kanya energy. Ito din pula. So, akala ko siya itong pula. Ikaw itong pula, na brave. Fiery. Kasi, pareho lang naman kayong fiery. Pero, mas brave ka. Mas, parang apoy ba? Umaapoy na tapang. Ganun, tapang color to. Very passionate. Ito isa, very positive siya yan. Ito yon yung person na yan. Very passionate yan siya. Very
positive, optimistic, no? Itong person na to, nag-offer ng cup of love sa'yo. Ikaw na, very brave ka, fearless, fiery, napakatapang mo siguro, aggressive, ganyan ka, or matapang talaga, matapang na color to eh. Oh, parang apoy na napakainit. Ikaw naman ay napaka-strong din pati, no? Strong kasi color din ng strength to eh, yung color red. Oh. So, bakit ka naging strong lalo? Dahil sa ginawang deceit sa'yo. Para kang yung sa pagong at yung pagong at unggoy na pero actually hindi naman talaga dadami yung pagong kung tadtari na unggoy, no? Parang nuto lang ng ano ba, parang cleaver lang talaga yung pagong doon. Na parang ano ba, parang wise, parang ano ba, parang mautak. Na sabi niya, sabi kasi ng unggoy sa kanya, tadtarin niya daw yung pagong, no? Sabi naman ng pagong ay, sige tadtarin mo para dadami ako, sabi gano'n. Kwento pa yan ng bata. Bata pa ako. Storytelling na matatanda yan sa mga bata. Tapos nung sinabi ng unggoy na, kasi nahuli ng unggoy yung pagong, no? Kasi nakaupo daw sa bao yung yung unggoy, eh nandun yung pagong sa ilalim ng bao ng niyog. Eh yung buntot ng unggoy, umasok dun sa may, di ba may butas yung bao ng niyog. Kinagat to ng pagong. Nagalit yung pagong. Tiningnan niya sila ng bao kung anong nandun. Pagong, no? Kaya nagalit yung unggoy. Sabi ng unggoy, itapon kita sa apoy. Sige, itapon mo para mamula-mula ako. Sabi na mamula-mula daw siya. Gusto ko sa apoy para mamula-mula ako. Sabi ng para bang yung pagong, ewan ko, wise ko ba ang tawag doon, smart, parang smart ba? Smart o may pagka din, may pagka trickster, smart na trickster, no? Tapos sinabi ng ay hindi siya tinapon sa apoy kasi mamula-mula daw siya, gusto niya sa apoy, kasi mamula-mula daw siya. Tapos sinabi naman ng unggoy na, tatadtarin kita ng pino. Sabi naman ng pagong sa kanya, sige tadtarin mo para dadami ako, sabi ganun. Tapos hindi siya tinadtad ng unggoy. Sabi naman ng unggoy, itapon kita sa sapa, sa ilog ba o sapa? Basta sa tubig daw. Para malunod ka, sabi naman ng pagong, ay wag. Takot ako sa tubig. Kaya ang ginawa ng malulunod ako, mamamatay ako pag sa tubig, sabi ng pagong, no? Yan pala lang ng pagong yun, kunwari lang ng pagong. Di ba yung pagong gusto niya sa tubig, no? At doon ngayon sila nakatira sa tubig eh. Sa matubig na lugar. Ang ginawa ng unggoy, tinapon sa tubig. Akala niya malulunod yung pagong yun, para kay bahay ng pagong yung tubig, doon yung nakatira. Tapos nung tinapon niya na sa tubig yung sa ilog ba sapa. Yung pagong, tuwang-tuwa yung pagong. Hindi mo ba alam na dito ako nakatira sa tubig? Ito yung bahay ko, ito yung gustong-gusto ko sa tubig, sabi ng pagong. O, di ba? Parang siya, parang storytelling, no? Storytelling 'yan sa mga bata. Bata pa ako nun, kwento ng matatanda yan. Parang storytelling lang na sa mga bata. So, yan. Napaka-brave mo. Sabi ko na yung passionate na. And
Courageous, both of you are courageous kasi may color blue. Lalo mag-isip kayo. Napaka-courageous nyo mag-isip kasi nasa ulo yung blue. Ayan o. And parang calm yung mind ninyo. Ikaw, courageous na matapang siya. Courageous na positive. Optimistic. Kasi siguro itong person na to, napaka-positive ng thoughts nito, buhay nito. Ikaw napakatapang mo, aggressive, basta matapang ka. Brave at heart. Matapang ka mag-isip, parang mga ganun. Or basta matapang ka. Yun. Ano pa? Ang mag-improve pa sa'yo. Meron kaya. Yung kung ano yung makikita mo sa sarili mo. Yung parang nanalamin ka na nakikita mo yung totoo mo sa sarili. Kung ano yung mga ma-discover mo, makikita mo sa sarili mo, malalaman mo tungkol sa sarili mo, malalaman mo ang katotohanan sa sarili mo. Yan. Ano pa? Ang mga pagbabago sa iyo, nangyari sa buhay mo, mga pagbabago, yung may integrity ka, yung may integridad ka, yung hindi ka mahiya sa judgment ng iba, na ipakita mo yung totoong ikaw, kung ano ka, kung ano yung nalaman mo sa sarili mo, kung ano yung nakita mo sa sarili mo, kung ano yung totoong ikaw. Yan, with integrity. Maging brave ka, courageous na ipakita yung tunay na ikaw, hindi ibig sabihin na nakabold ka, wag gano'n na may integridad ka, na yung nakikita nila sa iyo yung totoong ikaw, na hindi mo ikinakahiya, na you're confident and with integrity. Alam niyo integridad in Tagalog. Ayan. So, ano yung maging buhay mo soon? Pag nagkaroon ng union sa inyo ng person na to, itong person na to, ano maging buhay mo? Tingnan natin kung ano maging buhay mo. Lilies. Para bang king and queen kayo. Kung sino man lalaki sa inyo, yun ang king. Kung sino babae, yun ang queen. No? Na attach kayo emotionally sa isa't isa. Kasi tubig to, more on emotion. Na komportable kayo sa company ng isa't isa. Sa feeling ng isa't isa. Na kasama niyo yung isa't isa. Relax. Comfortable kayo. And parang ang sarap ng buhay ninyo na magkasama kayong dalawa and full of love pa and emotion sa isa't isa, towards sa isa't isa, na you will feel more comfortable and yung ma-appreciate nyo kung ano yung mga meron sa inyo basta magkasama kayong dalawa, na talaga life is good, life is so relaxing and so beautiful, no? Like a lily. O baka kayo, magkaroon ng pond na lagyan nyo ng lily pati, no? Lilies. Oh. Ang ganda ng bulaklak ng lilies, tapos makakain pa daw yan eh. Yan ata yun eh, yung nakakain. Ewan ko. Kung yan ba yung nakakain? Hindi ata. Iba yun, lotus yun. Baka magkaroon kayo ng ganyan, no? Lilies na plant sa inyong pond. Nakaka-relax yun guys, pag may mga pan kayo, meron lang kayong space, no? Kahit maliit na pan, nakaka-relax yun. Okay kung malawak-lawak yung lugar ninyo, pwede kayong yung magawa ng pan, na parang fish pan, mga ganon. Lagayan nyo ng isda. Makalibre pa kayo sa isda guys. Tsaka yung crayfish.
Ako alam niyo yan, kung mabubuhay lang naman yung crayfish. O diba, libre kayo sa crayfish. Masaya pa manghuli ng crayfish. O kung yung hipon, mabubuhay yung hipon pati sa lugar na yan, sa pond nyo. Di mo, ano ka ng hipon. Basta ang saya lang. Mahilig kayo sa mga ganun, no? Tapos yung gilid ng pond ninyo, kunwari, pond. Yung pond ninyo ay malawak, no? Okay, maliit lang. Paikutan nyo ng gabi yan. Gabi, lalo yung mga gabi na, yung may laman, guys, na ginagataan. Alam niyo, masarap yun. Masarap yung laman nun, gataan, o kahit kung ano mang luto. Kahit yung talbos nun yung dahon, di ba, nauulam yun. Ginagataan din. Kangkong, ganyan yun yung kangkong sa paligid ng pond na yan. Napaka-beneficial pag may pond. As long as you know what you're doing. Alam ko ano yung gagawin mo. Yan, binigyan ko kayo ng tip, no? Maluwag lang naman yung place, no? Why not? Oh. Ayan. Ano pa ang maging buhay ninyo? Nitong person na to na magkakaroon ng union sa inyo. Ayan. Pag na-unite na kayo, ano kaya magiging buhay ninyo? Let's see. Snake. Parang, alam niyo yun guys, yung mungus, yung yellow mungus. Parang yung inyo, yung ano nyo, yun yung inyong path, life path, or spiritual purpose. Kasi with the number 7, ang tagapuksa kayo ng mga snake. Parang ano kayo, itong mga yellow mungus. Na hindi kasi natatablan ng, ano kayo, yung yellow mungus ba dyan? Oo, ganyan kayo, yung yellow mungus. Hindi ninyo alam na kayo yung tagapuksa ng mga ahas. Hindi lang tao, hindi ganoon, hindi tao. Alam niyo, snake, sumisimbolo ng evil. So, kayo yung tagapuksa ng evil. Ano itong mga sumisimbolo ng snake na to? Mga, basta evil. Any type of evil. Na, baka mga ano yun, mga demonyo na sumasapit sa tao. Pwede gano'n na, kasi sumisimbolo ng evil. Na hindi kayo matablan ng venom ng evil. Anong evil? ng snake. ng snake. Para kayong yellow mungus na hindi kayo matablan. Hindi kayo ma-harm, hindi kayo matalaban, hindi kayo mapiktuhan ng kamandag ng kahit na anong ahas. Yung ganon. So, ibig sabihin, hindi kayo matabla ng kapangyarihan ng mga evil forces. Yan. Ano ba yung sumisimbolo ng snake dito? Ano yan? Sa evil forces yan Anong klase ng mga ano yan? Lahat ng evil forces yan? Hindi Mga ano yan sila, mga demonyo, yung snake dyan. Mga demonyo, tapos mga fallen angel. Basta mga demonyo yan sila guys, mga demonyo. Basta mga evil, sa evil forces. O mga dark entities, mga fallen angel, demonyo, mga evil spirits, mga ganyan ba. Mga magician din, hindi kayo matabla ng kanilang mga evil powers or demonic powers. So, see? Na kayo ang tagapuksa. Ano yan? Kasi yan ang pumapatay sa mga ahas, kahit anong klase ng ahas. Yung mga makamandag, kahit hindi makamandag na ahas, yung munggus, yung yellow munggus yan. Yan ang mga demonyo guys, mga demonyo at yung mga kampo ng demonyo pa.
Mga ganun, makampun yun. Basta nasa evil forces, yan ang makakalaban ninyo. Na walang panama sa inyo yan. Hindi kayo matatalaban ng kanilang mga kamandag na mga evil powers nila. Ayan. Ano pa? Yun ang inyong spiritual mission, spiritual path, spiritual purpose. Ang magiging buhay ninyo ng person na to na mag-offer sa inyo ng cup of love. Pag na-unite na kayo. Pag magkasama na kayong dalawa, pag na-unite na kayo. Key! Sige, meron talaga kayong spiritual path. Maybe this is destined kasi may wheel of fortune. That is your mission or spiritual path together. Na magkasama kayo na taga-puksa. Taga-puksa na mga evil. Basta evil forces. Nasa evil forces. Yung mga sumisimbolo ng ahas. Mga ganon. Meron kayong bubuksan na parang path nyo to. Or para bang maging susi kayo kasi may susi. Nabubuksan nyo yan. Susi kayo dyan. Susi kayo yan ng kung ano man yan. Susi kayong dalawa. Susi kayong dalawa kung ano man yan. Meron kayong bubuksan kasi kayo ang susi dyan. Ganon. Ewan ko ano yan. Yung bubuksan ninyo kasi susi kayo eh. Key. It's your life path. It's your spiritual path. Ano ang nagustuhan sa'yo ng person na to na magkakaroon ng union sa inyo na nag-embody na Knight of Cups na yan? Matalino ka, intellectual, logical, madali kang maka-comprehend ng mga messages or yung mga binabasa mo, information, basta ganun madali kang maka-comprehend. At magaling ka din magsalita, straight, parang King of Swords din to eh. Straightforward. Napakalakas ng intuition mo with this color. Sharp yung mind mo. And yung intuition mo. Yung crown chakra mo din. And your throat chakra is open and strong. And the youth, dahil bata pa ba yung mukha mo compare sa edad mo? Bata yung face mo compare sa edad mo? Oo, yes. Parang youthful looking. The youth. Bata yung mukha mo compare sa edad mo. Alam nyo guys, yung mga taong palangiti, palatawa, mabilis sa pasiyahin, appreciative, no? Kunting bagay lang na, kunwari, makapasyal sa nature, masaya na, ay nakakabata ng, ng mukha yun. Nakaka-rejuvenate yun. Yun ang alam ko, dahil may pagka-adventurous ka din, at, mga mahirap itong mga pinagdaanan mo, baka pass mo talaga yan na pinagdaanan mo, no? Para, yun na nga, matindi yung pinagdaanan mo, pero napagtagumpayan mo yun, no? Antitirek, mahirap, may inatake ka ng mga masasama at evil. Pero, meron kang kasama na loyal sa'yo, na protective din sa'yo, na kasama mo, you're not alone sa journey niyan, sa path na tinahak mo.
Pero ngayon mukhang nag-heal ka na din. Basta ito yung nagustuhan niya sa'yo. Youth, bata yung mukha mo compare sa edad mo. And mabilis kang maka-apprehend. Or comprehend. Comprehend. Ano bang gusto sabihin sa'yo ng Knight of Cups na yan? Na person mo. Ano ka daw sa person? Powerful yung personality mo. Your balance yung emotion mo. Stable yung emotion mo. And because of that, there are people who respect you. And strong yung personality mo. Pero parang hindi siya nakaka-intimidate. Instead, nakaka-respeto. Yung ganun ba? And stable with heart. Oh, with heart. So, ibig sabihin may puso ka and stable emotion. Ano pa ang gusto sabihin sa iyo ng person mo na to, na Knight of Cups, na magkakaroon ng union sa inyong dalawa? Ay, gusto niyo mag-umpisa yung magkaroon ng transformation situation niyo sa inyo, sa buhay niya, sa buhay ninyo, no? Na mag-umpisa na kayo, no? Na magkaroon ng rebirth or panimula ng panibagong buhay na pati rebirth para mag-umpisa kayo ng bagong buhay, yung mga ganyan, transformation, a new beginning, na mag-umpisa kayo ng buhay na magkasama kayo, may mga anak kayo, ganun, na magkaanak kayo, wala pa kayong anak, lalo kung bagong person to, or kung past person mo, or new person, yung magkaanak kayo at maging isang masayang pamilya na full of contentment. You will live a satisfied and contented life and a colorful life, no? Na tahimik na buhay. Yun ang gusto niya na maging buhay ninyo. Pero mukhang mapapalaban kayo. May kalaban kayo, guys, sa evil forces. Kayo nasa side ng light, para bang kayo ang anong tawag doon? Representative ng langit. Kayo ang representative ng langit. Sa mundo na to, na pinisti ng mga demonyo, no? Sa mundo na to. Parang ito yung mundo ngayon eh. Kasi dahil sa mga demonyo, sa evil forces na pinipisti nila. Kahit yung humanity, di ba? So, yan. Madami pa ang na-attract sa'yo na person. Hindi. Hindi madami. Madami ba ang gusto kang mapangasawa? Maring may, madami ang gusto kang mapangasawa. Pero yung na-attract, iba naman kasi yung attraction. Iba naman yung, alam yung marriage material. So, ibig sabihin marriage material ka. Madami ang gusto mapangasawa ka kasi dahil sa anong qualities mo. Dahil Ace of Wands, dalawa to, separate pa naman. Dahil hindi ka yung goal driven na hindi sa goal driven eh. Hindi kayong panay umpisa ng relationship na yung papalit-palit ng relationship, na yung palagi ka nag-uumpisa ng relationship, ganon. Hindi ka papalit-palit na, alam niyo, yung nakipag-break up, hindi panibago na namang person na makarelasyon, ganon. Alam niyo yun, yung hindi ka pa iba-iba, hindi ka papalit-palit ng mga kinakasama, o basta ganon, hindi ka
hindi kayong parang ang gusto mo ay palagi mag-umpisa ng relationship. Hindi ka toxic. No, hindi ka toxic. Hindi ka toxic kasi maaring nag-grow yung relationship o gusto mo ng growth. Yung may growth na relationship. Hindi yung parang palagi ka nag-uumpisa ng relationship. Yung ganun ba? Kumbaga pang matagalan ang relationship sa'yo na ang gusto mo yung pang matagalan. Hindi yung pang short term na i-end mo lang din. Hindi ka ganon. Ewan ko ba, may problema lang siguro yung mga taong ang gusto nila pang short term na relationship na hindi nagsiseryoso. Kasi ang maayos talaga sa relasyon at alam yung matino sa relasyon, nakarelasyon ay yung pang long term, pag makipagrelasyon, hindi yung pang short term. Parang may problema, may ano bang problema ng mga taong gusto ay pang short term. May ganyan tao, guys. Mga taong hindi seryoso yan. Mga taong gusto yung magliwaliw yan, mag-enjoy lang, mga ganon. Yun ang mga taong gusto nila ay pang short term lang na relationship. Ikaw yung person na pang marriage, no? Pang long term. You're a marriage material daw, that's why madami ang gusto kang mapangasawa. At dahil there's balance and sa'yo, para bang balance yung at matino ka siguro na klase ng tao. That's why hindi ka siguro maligalig. Hindi kayong klase ng tao na yung maligalig, yun ba? Hindi ka maligalig. Kundi ay ano talaga yung pang altar. Yung mga ganun pang altar. Yung marriage material. Yung siseryosuhin na klase ng tao. Ng person. Siseryosuhin. Yung talagang maganda na parang madami ang gusto mapangasawa kasi kay marriage material siguro masipag ka din o lahat na nasa iyo o kaya marriage material ang tingin nila sa iyo, ganun na marunong ka sa buhay, balance, alam niyo tahimik ang buhay kasi hindi ka daw maligalig, hindi ka yung pang short term ang hanap na relasyon kundi pang long term. Ayan. Siguro kung nagkaroon man ng short term na relationships sa buhay mo na love life, ganyan na naging short term, ay hindi sa iyo ang problema. Wala sa iyong problema. Kundi dun sa karelasyon mo. Pero kung ikaw lang ay talagang gusto mo ng pang long term na relationship, na tumagal ang relationship. Ganun ka. Kasi hindi ka maligalig. So, yan. Alam niyo yung ibig ko sabihin ng maligalig, guys? May ganun kasi iba-iba yung tao. Mayroong mga ganun talaga na maligalig. Mayroon pa nga na may karelasyon na ay basta alam yung maligalig. Mayroong ganun eh. May ganun talaga ng mga maligalig. Maligalig kung tawagin. And nakikita nila yung may chemistry sa inyo na maging mabuti kang partner. And maybe you're fair. That's why, yun ba ang isang nagustuhan nila sa'yo? Dahil fair ka? Yes, dahil you are fair. So, ayan guys.
Ito na lamang for collective reading.